Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Tayo po ay napapanood sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At the same time, tayo po ay napapanood sa iba't ibang format sa iba't ibang panig ng mundo. At para po hindi na tayo magluwat, kasama po natin si kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kababayan, mga kapatid sa lahat ng dako sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pamagitan po ng ating makabagong teknolohiya ay nakararating kami sa inyo malibang hindi kami personally present but we still believe that in our physical absence mayroon namang kapangyarihan ng Diyos na maaaring makagawa sa atin para tayo po ay magkaunawaan, mga kababayan. Gaya rin nung nangyari sa panahon ng mga apostol. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 5:3 ng unang Korinto, kapatid na Daniel, sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Akin ngang hinatulan na ang gumawa ng bagay na ito na tulad sa ako'y nahaharap. Sabi niya sa mga kapatid, sa pamamagitan ng sulat, ako ang wika sa katotohanan, bagaman wala sa harapan ninyo sa katawan. Ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu. Kung sa pamamagitan ng sulat, nangyayari na yung espiritu ni Apostol Pablo ay makarating doon sa mga unang Kristiyano, lalo pong sigurong sa pamamagitan ng satellite, sa magitan ng live streaming sa internet, sa Facebook, at sa iba't ibang medium na ating ginagamit ay makakarating kami sa inyo spiritually. Kaya po nagsisikap tayo na makapag-establish ng mga iba't ibang lugar sa mundo kung saan po pwedeng mag-monitor ang ating mga kababayan at ang ating mga kapwa-tao. Kaya ito po ay paraan para ang tao ay atin pong maabot, lalo na po yung mga taong mayroon pang puso na makadiyos. Nakatatakot po ngayon sa ating panahon sa Amerika, halos 30% ng mga Amerikano, mga ateista na, hindi na naniniwala sa Diyos. Sa maraming kadahilanan, yung iba ay nadala na sa relihiyon dahil natuklasan nila ang mga relihiyon sa kanilang lugar ay paraan lamang ng pagpapayaman ng mga pastor. Mahigit na pong 30%. Ang dati halos 100% mga naniniwala sa Diyos na Amerikano, nabawasan na po ng 30%. Sa Hapon, mahigit na pong 60% ang hindi naniniwala sa Diyos. Sa Singapore, halos 80% yata ng tao na katutubo doon, hindi kilala yung salitang Diyos at saka yung Kristo. Kaya po ang atin pong pinipilit na magawa sa ganitong kaparaanan sa awa ng Panginoon, sa tulong ng Diyos, makarating tayo doon sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos sapagkat nakakatiyak akong sila'y mali. Wala silang tamang kaisipan para sabihing walang Diyos. Sa Biblia po kasi, ang nagsasabing walang Diyos ay mga mangmang. 53:1 ng awit. Pakinggan niyo mga kababayan. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Ang nagsasabing walang Diyos ayon sa Biblia ay mangmang. Mangmang po, walang unawa, walang tamang kaalaman, walang edukasyon,
edukasyong lohikal at edukasyong praktikal. Pagka wala ka pong edukasyong praktikal at edukasyong lohikal, ay hindi ka maniniwala sa Diyos. Pero ang isang taong nagsusuri, kahit siya po'y walang pinag-aralan sa eskwela, wala siyang edukasyong formal, ang tao po na nag-iisip ay hindi dapat magsabi kailanman na walang Diyos, kapagkat napakarami pong pruweba sa Biblia, sa realidad, sa siyensya, sa istorya, na magpapatunay na may Diyos. Yan po ang dapat nating maintindihan. Kaya, diyan po namin kayo hinihikayat, mga kababayan, na samahan nyo kami sa ating pong pagsusuri. Sasamahan namin kayo sa inyong mga duda, mga katanungan, sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Umalam tayo ng karunungan, mga kababayan. Kamangmangan po ang hindi maniwala sa Diyos. Karunungan naman ang paniniwala na tayo ay may isang Diyos na lumikha. Para sa akin, mga kababayan, huwag kayong magagalit. Walang kaparehong katangahan na sabihin nating walang Diyos at ang tao kaya umiiral ay dahil sa ebolusyon o nanggaling siya sa mga unggoy. Kahit kailan, ayokong nanggaling ako sa unggoy. Unang-una, mayroong mga tao, hindi naman mukhang unggoy, mukhang kabayo. Paano sasabihin ang tao galing sa unggoy? At dahil ba may pagkakahawig ang ating mga itsura sa mga unggoy, galing na tayo sa unggoy. Hindi pwede na ang tao'y manggaling sa unggoy. Kung ang tao galing sa unggoy, scientifically speaking, bakit ang unggoy hindi natin pwedeng hinga ng puso? Pagka masakit na yung puso mo, kailangan palitan. Ba't hindi sila makakuha ng puso ng unggoy para ilagay sa tao? Kung ang tao galing sa unggoy, there must be an adaptability or there must be a way of acceptance ng mga cells at saka ng mga DNA na nasa unggoy. Pero hindi po nangyayari yon. Walang tao na gustong yung mga ateistang di naniniwala sa Diyos at naniniwalang galing sila sa unggoy, bakit pag meron kayo sakit sa puso ay ayaw kayong kumuha ng puso ng unggoy at ilagay sa inyo? O, di ba? Kaya malaking kawalanghyan niyang maniwala tayong galing tayo sa unggoy. Ang tao, ayon sa Biblia, kung naniniwala tayo sa Diyos, ay nilikha ng Diyos mula sa alabok ng lupa. Basahin po natin ang 2:7 ng Henesis. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang buhay. And God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So man is a direct product of the creation of God from the dust of the ground, not through evolution. Not through evolution. We did not come from single-celled animals like the amoeba, the bacteria, and the viruses, which is the belief of the atheist. From being a bacteria or a virus, atheist, all of a sudden, those bacteria turned into more complex lives. Yung mga Spirogyra, yung mga amoeba, ay lumaki, nagkaroon ng mga organs, pagkatapos ay naging isda, o tapos naging langgam, o kung ano man, palaki ng palaki. Yun ang tinatawag nilang evolution, hanggang naging primates, naging unggoy,
pagkatapos naging tao, yun po ay kawalanghiyaan na. Ituro mo yon nang wala namang basihan. Wala namang makikita kang basihan doon. Wala namang makikita kang nakarecord sa archaeology na ang tao mayroon pang kapirasong buntot, tapos unti-unting nawala yung buntot, naging tao na. Wala po nun. Yung sinasabi nilang missing link. There is no link whatsoever between man and lower forms of life. Physical link or may I say DNA link. Wala po nun. Ang DNA po ang pinakamatibay na pruweba na hindi tayo galing sa unggoy. Ang DNA po yun ang parte ng ating selula na parang kung tawagin blueprint, parang plano na mula sa iyong magulang ipapasa yung DNA doon sa iyong anak. Nandoon yun sa similya ng lalaki at saka sa similya ng babae. Pag nagtalik, nandoon yung DNA na record ng karakteristika ng magulang na siyang nasasalin sa anak. Kaya kung ang magulang ay maliit, most probably maliit din yung anak. Pagka ang magulang ay maputi o singkit, nasa DNA yon, nakarecord yon. Kaya yung papanganak niya karaniwan, singkit din. Kung tayo galing sa unggoy, bakit meron tao? Mukhang kabayo. Yan po ay mga bagay na itinuturing ng Biblia na kamangmangan. Ang mangmang ang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Paano nagkaroon ng universo? Paano nagkaroon ng iba't ibang mga nilalang kung walang lumalang? Imposible po yung sinasabi nilang Big Bang na merong biglang sumabog, naging universo. Naging bituin, naging planeta, yung sumabog. Saan ang galing yung sumabog? Kung walang gumawa, walang nag-umpisa nun sa sumabog. Palagay mo na, meron talaga sumabog. Sino gumawa nung sasabog? Alangan namang sabihin mo na yung sumabog, ginawa niya yung sarili niya bago siya sumabog. Ang nasa Biblia ay napakasimple. Uno-uno ng Henesis, pakinggan nyo. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Nyo, may pasimula Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit, the universe, at ang lupa. Alin yon? The earth, the planet earth, yun ang nakasulat sa Greek at saka sa Hebrew Bible. In the beginning, God created the heavens and the earth. Tinan ninyo, kundi tama yan. Nauna yung heavens, yung universo, nauna. Tapos sumunod ang lupa. Miski imbestigahan mo sa siyensya, mas matanda ang universo kaysa sa earth. Ang universo, sabi ng mga siyentipiko, 13 bilyong taon nang mahigit. Samantalang ang lupa, 4 na bilyong taon mahigit. Ayun. Pakilagay mo nga yan, kapatid na Luz. Nakalagay po dyan, ayan. The estimated age of the universe is 13.77 billion years old, while the Earth is accepted by scientists to be around 4.5 billion years old. Hindi ba tama ang Biblia? Sa unang talata pa lang, tama na yung impormasyon sa Biblia. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit, the universe, at ang lupa, and the earth. Ibig sabihin, ng earth, mas bata kaysa dun sa mga nasa universe, gaya ng mga stars, gaya ng mga galaxies na yan. At ang earth ay is newcomer kung ang pag-uusapan Biblia, which is proven by science that the universe is older by some 9 billion years ahead of the earth. Kaya mga kababayan, it is wise, isang matalinong pagsusuri na suriin natin ang Biblia. Ang Biblia po kasi ay maraming sinasabing bagay na dapat nating malaman bilang mga tao.
nandito po ang hiwaga ng buhay, ang lihim ng kaligayahan, kapayapaan, ang lihim ng kabutihan sa kapwa at sa harap ng Diyos. Ang Biblia sa akin pong pagsusuri ay nakita kong ang Biblia ay isang aklat na nagsasabi ng katotohanan. Hindi pwedeng tutulan ng kahit sinong ateista. Kapatid na Daniel, mag-umpisa na tayo. Opo, kapatid na Eli. At konektado na po tayo sa lugar ng India. Kasama natin si Brother Mark Anthony Ko at ang ating po mga panauhin doon. Go ahead, India, please. Ang tanong ko po ay, ako po ay nakatapos na ng doktrina pero hindi pa po ako nabautismuhan. Kasalanan po ba na hindi muna ako magpabautismo? Unang-una kapatid, ang pananampalataya o paglilingkod sa Diyos, hindi ipinagpapaliban yon. Hindi ipinagpapaliban yon. Pagka narinig mo yung aral ng Diyos, dapat matanggap mo yon. Sinasabi yon doon sa Gawa 13:46-47. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa sa mga hentil. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kita ang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga hentil, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan at lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Nung marinig ng mga hintil yung salita ng Diyos, ang sabi, nagsisampalataya ang lahat ng itinalaga sa buhay na walang hanggan. Nung oras na kanilang marinig, ay tinanggap nila ang salita ng Diyos. Yung lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan, tinanggap nila ang salita ng Diyos pagkarinig. Kasi ganun talaga ang gusto ng Diyos eh. Pag narinig mo, matanggap mo. Basahin natin ang 3:13 ng Ebreo. Ngunit kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Samantalang sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ng inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Sabi, kung marinig nyo ang kanyang tinig, gaya ng mga nakinig kay Pablo, pagkarinig nila, natuwa sila, tinanggap nila, sumampalataya sila sa salita ng Diyos. Ang utos kasi ng Diyos, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso. Kaya, yun ang nasa Biblia, kapatid. Hindi naman para ikaw ay pilitin na magpabautismo, kundi para ihayag sa'yo yung kalooban ng Diyos na pagkarinig mo ng tinig ng Diyos, matanggap mo yung aral. Kung natiyak mo na yun ay totoo, kung natiyak mo na yun ay tama, nasa Biblia, maliwanag sa'yo, dapat matanggap mo yun. Bakit? Kasi pag hindi mo tinanggap, may consequence yun eh. Sabi ng Biblia sa 1:24 ng Kawikaan, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin. Ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako
masusumpungan, sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Tatawag ang Diyos, dapat sumagot tayo. Kasi pag hindi natin sinagot siya, sabi niya, tumawag ako, tumanggi kayo. Iniunat ko kamay ko, ayaw kayong makinig. Iniuwi nyo sa wala ang buo kong payo, hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pag ang inyong takot ay dumarating. Kung magkagayon, tatawag kayo sa akin, hindi na ako sasagot. Yun pala yung consequence, kapatid, nang hindi mo pagtanggap dun sa aral ng Diyos. Dapat, pag narinig mo, doon sa oras na yon, matanggap mo kung kailangan, kung anong araw, anong oras mo natanggap, narinig, naliwanagan, sa 2 ng 2 Korinto. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Para makaasa tayo sa pagliligtas at sa pagsaklolo ng Diyos, pagka tinawag ka niya, ngayon na ang sabi niya, ito ang panahong ukol, ito ang araw ng kaligtasan. Hindi yan ipinagpapaliban, kapatid. Pero hindi naman kita pinipilit, nasa sa iyo. Maaaring may mga dahilan kaya hindi mo natanggap ang bautismo. Pero para sa Biblia, ang bautismo ay mahalaga sa isang sumasampalataya para malinis ang kasalanan at makaumpisa ng lakad sa panibagong buhay. Yung bautismo kasi parang a process of renovation Parang remaking. Tawag diyan sa Biblia pagkapanganak na muli o to be born again. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng panibagong start o bagong pagpapasimula ng buhay. Iiwanan mo na yung dati, mag-uumpisa ka na sumunod sa kalooban ng Diyos. Mawawala na bisyo, yung kasamaan, yung sama ng kalooban, yung masamang kaisipan, yung mga kung ano-anong galit, puot. Magbabago na tayo ng pananaw sa buhay. Nag-uumpisa yan sa bautismo. Kaya, dun sa tanong mo, kasalanan ba na hindi ka muna magpabautismo? Pasagot natin kay Santiago. Doon sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 17, ganito ang sagot sa iyo, kapatid na Christina. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayon ang sagot sa iyo ng salita ng Diyos. Ang nakakaalam na ng paggawa ng mabuti, naintindihan mo na. Sabi ni Santiago, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yung kasalanan na yan, ay palaki ng palaki yan, parami ng parami yan, nagpa-pile up yan. Bawat araw na yung mabuting alam mo, hindi mo ginagawa, bawat araw nagkakasala ka. Ikinalulungkot kung sabihin, pero yan ang tanong mo. Sana naunawaan mo, kapatid na Christina. Salamat sa iyo, pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Maraming salamat po. Salamat po. Lipat naman po tayo sa Quezon City kasama ating mga panauhin. Go ahead, Quezon City, please. Bakit dinadasalan ng patay? Mo, kapatid, ang patay hindi dinadasalan. Ang patay kasi kahit pandasal lang gawin mo, wala ka nang magagawa Sabi ng pasyon yun Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan. Samantalang may hininga at ika'y na bubuhay pa,
ay maglaan kang maaga. Sukat mong ikaginhawa ng gamit mo na. Yun. Pagka namatay na, wala nang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Nasa Ecclesiastes 9:10 yun. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man, sa libingan na iyong pinaparunan. Wala nang gawa, wala nang katha, wala nang kaalaman, walang karunungan sa libingan. Pagpatay na ang tao, wala ka nang magagawa sa tao na yun. Para ipanalangin mo pa, ipagdasal mo pa ng 40 araw, 40 gabi, ipamisa mo pa, hindi mo na mababago yung kapalaran nun. Kaya habang buhay tayo, dapat na tayong maglingkod, kumilala sa Diyos. Kasi pagdating ng araw ng paghuhukom, yung tinatawag na wisyo final, paano ba hahatulan ng tao? Basahin natin ang Apokalipsis 20:12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan ng tao ayon sa ginawa natin. Ayon sa ginawa mo, hahatulan ka. Pag namatay ka na, tapos na yung paggawa mo. So yung nakasulat dun sa aklat ng buhay, kung ano-ano yung pinaggagawa mo habang buhay ka, yun ang pagkukuhanan ng hatol. Kahit manalangin ka ng manalangin ng iba, magpamisa, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon magpamisa, mababago mo pa ba yung nakasulat doon sa aklat ng buhay? Hindi na. Wala namang corruption doon. Wala naman doong lagayan. Hindi ka pwedeng maglagay para, isingit mo naman ito dyan. Walang ganon. Kung ano yung nakasulat na ginawa mo sa buhay mo, samantalang nabubuhay ka, hindi mapapalitan na yon. Yung ngayon ang pagbabatayan ng hatol. O ano pa magagawa ng panalangin o ng dasal? Kaya kailangan habang buhay tayo, magsamantala tayong gumawa ng kabutihan. Kasi mare-record yun. Pagdating ngayon ng paghuhukom, yun lahat ng kabutihang ginawa mo, yun ang gagantihan ng Diyos sa'yo para maging dapat ka sa Diyos o maligtas ka. Pero kung ang nakasulat doon, araw ng Lunes ng babae ka, araw ng Miyerkules naglasing ka, araw ng Huwebes binugbog mo yung asawa mo, tapos nagsugal ka naman, nagdrag ka nung Biyernes, tapos Linggo, pumunta ka sa simbahan, saka ka nagkurus-kurus, mas marami yung pinaggagawa mong kawalangyaan, hindi na mababago ng misa yon. Hindi na mababago yun ng dasal ng mga tao kahit ilampung taong ka pang ipagdasal. Kasi sabi nga ng Biblia, nakarecord na yun sa aklat ng buhay. At ang sabi ng pasyon, walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan. Kaya kailangan magsimpa na tayo. Buhay pa tayo, magsimpa na. Samantalang may hininga, at ika'y nabubuhay pa. Yun. Naunawaan mo sana, kapatid na John. At ang tanong, saan napupunta yung patay? Yun ang kanyang tanong saan napupunta ang patay? Basahin natin ang 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Yun, yung alabok, uuwi uli sa lupa, matutunaw yung iyong katawan. No? Matutunaw yon. Tapos, yung espiritu ng buhay na inihinga sa ilong, babalik yun sa Diyos. Pagdating ngayon ng paghuhukom,
bubuuin uli yung katawan mo. Bubuuin uli para humarap ka sa paghuhukom. Bubuhayin ka uli. Basahin natin ang Ezekiel 37:4. Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mga bubuhay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Yung palang mga natunaw na mga parte ng katawan, mga buto, litid, ibabalik ng Diyos. Babalutin ko kayo uli ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, mabubuhay kayo. I-reconstruct ng Diyos yung ating katawan pagdating ng paghuhukom, sa kakaharap sa paghuhukom. Nasa pasyon din yun. Ganito ang sabi nun. Ay ano'y kung mailagda ng anghel ang gayong wika, magbabangon alipala ang lahat ng taong madla na nangamatay sa lupa. At kahit mga walat man, buto natin sa katawan, mag-uuling magkapisan, ano pat di magkukulang ng anumang kasangkapan. Ayon, mauuwi uli yung mga buto, magkakasama-sama uli. Pagkatapos, mabubuhay ka ngayon. Ano mangyayari? Ang lahat ng kaluluwa, papasok kapag karaka, sa katawan nila, magpipisat, magsasama, sa tuwa o pagdurusa. Ayon, sa balye ni Hosapat, hihipan niyang pakakak, na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap. Ayon, ang sabi ron, bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay, sa mataas na hukuman, nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayon, ang katapusan niya, paghuhukom. Kaya, yung patay, pag namatay na, final na yon. Nakatapos ka na, kumbaga sa isang kurso. Malalaman mo sa paghukom kung papasa ka, kahit pasang-awa, pwede siguro. Pero kung babagsak ka, malalaman mo ron. Tapos, bago dumating yon, kung patay ka, bubuhayin ka uli. Pagtudugtong-dugtungin uli yung iyong katawan, at saka kahaharap sa hukuman. Kaya hindi na kailangan ng patay, ipagdasal pa. Yung buhay, ipagdasal natin na sana magbagong buhay, tulungan ng Diyos, magpakabuti. Pero yung patay na, walang tayong magagawa. Naka-record ng istorya niya, bubuhayin siya mag-uli doon sa paghuhukom. Sana naunawaan mo, kapatid na John. Salamat po. Punta po tayo ng Masbate City. Nando si kapatid na Roland Antonio kasama ating mga panauhin. Go ahead, Masbate City, please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po si kapatid na Rakim Fuentes, isa pong Katoliko. Ayon po sa banal na Biblia, ang lumikha po ng langit at lupa o ng buong sanlibutan ay si Panginoong Diyos. Ang tanong ko po, nung wala pa ho ang langit at lupa at ang buong sanlibutan, saan po nakatira ang Panginoong Diyos? Tanong ko yun eh. Walang makasagot sa akin eh. Asan ang Diyos nung hindi pa nililikha langit at lupa? Yung tanong na yan, matagal ko nang tinanong yan. Asan ang Diyos nung hindi pa nililikha ang langit at lupa? Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula,
bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Bago pala nilikha ng Diyos ang ating lupa, ang earth, bago niya nilikha ang earth na ating lupa, meron siyang tinatahanang lupa, the habitable part of His earth. The Bible uses the term habitable part of His earth. The Lord Jesus Christ, being the wisdom of God, speaking in this verse, is rejoicing in the habitable part of His earth, of the earth of the Lord. The Lord possessed me in the beginning of His ways, before His works of old. He was speaking about Himself and the Lord. And the wisdom says, when He established the heavens, I was there. Tapos dun sa verse 31, ang sabi niya doon, rejoicing in the habitable part of His earth. Nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. Merong tinatahanang lupa ang Diyos bago niya nilikha ang langit at ang lupa. So hindi siya sa langit nakatira nung umpisa. Meron siyang tinatahanang lupa, habitable part of His earth. Kaya mga kapatid, ito, impormasyon ito from the wisdom of God. Yung nagsasalita sa 8:22 ng Proverbs is the wisdom of God. And that wisdom, as revealed by the Apostle Paul, is the Lord Jesus Christ. 1 Corinthians 2:8, start it from verse 6, Brother Daniel. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. That is it. The Apostle Paul is speaking about wisdom older than the universe. Which wisdom, according to him, none of the princes of this world knew. For had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Kaya ibig sabihin, yung wisdom na nagsasalita doon sa 8:22 ng Proverbs is the Lord Jesus Christ, the Son of God, who is with the Father, kasama ng Ama, bago pa nilikha ang langit at ang lupa. Saan sila magkasama? Doon sa lupa, sa earth ng Diyos, rejoicing in the habitable part of His earth, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. May tahanang lupa o earth, mundo, sariling mundo ng Diyos. Doon siya nakatahan kasama ang kanyang anak. Magkasama na kasi sila bago pa nilikha ang sanlibutan. Kaya nga hindi tao yan si Kristo eh. Basahin natin ang 17:24 ng Juan. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig
bago natatag ang sanglibutan. Kasama na sila bago natatagan sa libutan eh. Doon nga sila magkasamang mag-ama sa tinatahanang lupa ng Ama. Naunawaan mo yon? Salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. At sa Quezon naman tayo, sa Palawan, kapatid na Christopher Bernardo. Go ahead, Palawan, please. Ang tanong ko po ay ganito. Ang kaligtasan po ba ng isang tao ay nakasalalay sa pagdalo sa bahay-sambahan ng Panginoon o pakikinig ng kanyang banal na salita? Kasi po ako po isa sa nakikinig na pero hindi po ako nakakadalo ng bahay-sambahan ng Panginoon dahil sa isang kadahilanan. Pero nais ko pong magkaroon ng kaligtasan. Alam mo po kapatid, ang kaligtasan nasa pagsunod sa lahat ng aral ng Diyos, sa salita ng Diyos. Nasa 15 ng unang Korinto. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang kaligtasan natin, kung iingatan natin yung salita ng Diyos na ipinangaral ng mga apostol. Sabi po ng Biblia, ang ebanghelyong pinangaral ko sa inyo, na tinanggap nyo, sabi ni Pablo, na inyong pinananatilihan, sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo. So ang kaligtasan po, nasa aral ng ebanghelyo, kung tinanggap natin at pananatilihan natin. Ngayon, ganito yon kapatid na Pasita. Ang aral ng ebanghelyo, gusto ng Diyos magkakatipon ang mga Kristiyano, magkakaroon ng pagkakatipon para sumamba sa Diyos. Hebreo 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Yun. Ang isa sa mga utos ng mga aral ng Diyos, yung magkakatipon ng mga Kristiyano. Doon inaaralan ng mga Kristiyano. Kaya kung gusto nating maligtas, kasama yun sa salita ng Diyos na dapat nating gawin. Hindi ko lang alam kung anong dahilan mo, kapatid, na bakit hindi ka nakakapunta dun sa lugar ng pagkakatipon o pagpanalanginan. Pero bahagi po yun, kapatid, ng aral ng Diyos. Kung gusto nyong maligtas, nakakapunta naman kayo. May paraan kayong magagawa para makasunod. Ngayon, kung dumating yung araw na humahina na kayo, matanda na, mauunawaan naman ng Diyos yun. Pero samantalang meron tayong pagkakataon, samantalang meron tayong lakas, sumunod tayo sa Diyos. Kung hindi na natin kaya ng ating lakas, mauunawaan ng Diyos yun. Naunawaan mo, kapatid na Pasita? Marami pong salamat. Salamat din po. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Sa Tagum City po tayo, nandun si kapatid na Jerry Cabanyero, kasama ating mga panawin. Go ahead, Tagum City. Opo, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, salamat sa Diyos. Dito po sa dakong ito, ang magtatanong po ay si Brother Ponciano Entese, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ila ba ang tinuod ni Dios? O ang ikaduha na kong pangutana, kinsa bagyo ang tinuod nga nagtukod sa iglesia? Kanalang. Salamat sa iyo, kapatid na Ponciano, no? Unang-una, yung tanong mo, pila ba ang tinuod na Diyos? Ilan ba ang tunay na Diyos? Alam mo, kapatid, ang Diyos ay isang kapangyarihan na hindi mo mabibilang ng bilang ng tao. Alam mo, kapatid, hindi kagaya ng bilang natin ang bilang ng Diyos. At ang bilang ng Diyos ay iba sa tao. At yun mismong kalagayan ng Diyos, hindi mo yun mabibilang kasi infinite yun eh. Ang infinite is immeasurable. Ang infinite is unaccountable.
Tandaan mo, we finite cannot measure the infinite. Tayong may hangganan, hindi pwedeng sumukat sa walang hangganan. Tayong may katapusan o may limite, hindi natin pwedeng mabilang yung walang limit o yung infinite. Kaya ang Diyos, hindi binibilang yan. Nasabi mo, 1, 2, 3, 4. Hindi mo mabibilang yon. Ang sabi ni Kristo, ganito tinan mo, iba ang bilang ng Diyos. Sabi ni Kristo sa Mateo 19 at versikulo 5, ganito. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Tinan mo ang bilang ng Diyos. Pagka pala united, ang bilang niya isa yun eh. Basahin natin sa 19:5. Ug nag-ingon, tungod ni ining hinungdan. Biyaan sa usa ka tawo ang iyang amahan ug inahan, ug makighiusa sa iyang asawa. Ug silang duha mahimong usa lamang kalawas. Sa pagkaagi nga dili na sila duha kundili usa na lamang kalawas. Busa ang gihusa sa Dios dili pagabulagon sa tawo. Tingnan mo yung mag-asawa, ang bilang ng Diyos doon, isa lang eh. Isa kalawas. No? Paano mong bibilangin yun na kagaya ng bilang ng tao eh? Sa bilang ng tao, dalawa yun eh. Sa bilang ng Diyos, isa lang yun. Yung marami, pwede rin na isa yun. Yung marami, pwedeng isa yun. Basahin natin ang 12 ng Roma, versikulo 5. Ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Sa Bisayan, sabi diyan, mauusab kita nga bisan daghan, usa lamang kita kalawas kang Kristo, ug ang tagsa-tagsa mga bahin nga uban sa uban. Ayon. Pagka kay Kristo, kahit marami tayo, isa lang ang bilang natin eh. Ang katunayan, yung nasa Kapitulo 3, 27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihi si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Bisaya, yung 3:28, walay Hudyo ni Gresyahanon, walay ulipon ni dili ulipon, walay lalaki ug babae, kay kamong tanan nahimong usa kang Kristo Jesus. Para sa Diyos, ang bilang niya, kahit marami, kahit 1,000,000 kayo, pwedeng isa eh. No? Yun ang ibig kong sabihin, kapatid. Iba ang bilang ng Diyos kaysa sa bilang ng tao. Kung sa bilang ng Diyos natin dadaanin, eto ang sabi ni Kristo sa 10:30 ng Juan. Sa Bisaya, pakilagay mo. Ako ug ang akong amahan, usa lamang kami. Tamo? Paano mo bibilangin dalawa yan eh? Usa lamang kami. Ako ug ang akong amahan, usa lamang kami. Because of this, nagalit yung mga Hudyo. Sabihin ni Kristo na, ako ug ang akong amahan, usa lamang kami. Ano ibig sabihin? Ba't nagalit ang mga Hudyo? Ituloy natin. Unyang mga Hudyo, namunit pag-usap ug mga bato sa pagbato kaniya. Si Jesus mitubag kanila, daghan ang mga buhat nga maayo nga gipakita ko kaninyo gikan sa amahan. Hain sa kanila, niining mga buhata ang hinungdan sa inyong pagbato kanako. Ang mga Hudyo na nagpanubag kaniya, nga na nag-ingon, dili tungod sa maayong buhat nagabato kami kanimo, kundili tungod sa pasipala.
kay ikaw nga tao, nagakapaka-Diyos ka. Ayon. Ang ibig sabihin ni Kristo, ako ug ang akong amahan, usa lamang kami, naintindihan siya ng mga Hudyo. Ang ibig niya sabihin, kung paano yung ama ay Diyos, Diyos din siya. Kaya ang sabi ng mga Hudyo, dili tungod sa maayong buhat nagabato kami kanimo, kundili tungod sa pasipala, kay ikaw nga tao, nagapaka-Diyos ka. Ang ibig sabihin kasi ni Kristo doon sa ako ug ang akong amahan, usa lamang kami. Yung ama niya, Diyos ano ba siya, tao? Kaya alam mo kapatid, yung tanong na ilan ang Diyos, paano mo bibilangin yung Diyos sa bilang ng tao? How can you count something infinite when you are finite? It is not within our capacity to count or to quantify or to qualify the Godhead. Hindi natin kakayahan na bilangin o sukatin yung Godhead o yung pagka-Diyos sapagkat yun ay isang bagay na infinite and we are finite. No amount of mathematics and measures can be applied to God by us because we are finite and our God is infinite. Kaya yung bibilang-bilang, isa lang ang Diyos. Kung gayon, kung isa lang ang Diyos, di si Kristo'y tao na. Ang tanong ko sa'yo, isa lang ang Diyos, ano yung Espiritu Santo? Hindi ba Diyos yung Espiritu Santo? Hindi ba ang Diyos ay Espiritu? Yung Espiritu ng Diyos, hindi ba bahagi ng Diyos yun? Yung Espiritu Santo? Yun ba tao? Kasi wala kang mababasang yung Espiritu Santo, nagkatawan tao si Kristo, nagkatawan tao, kaya pinipilit nila tao. Merong ekang kamatayan, pinanganak, lumaki, tinuli. Kasi nga nagkatawan tao, was manifest in the flesh. Ang sabi dun sa 3 ng unang Timoteo sa Bisaya, ang sabi ron, ug sa walay lang tugi, dako ang tinago sa pagka-Diyos nun. Si Kristo, dako ang tinago sa pagka-Diyos nun. Ang Diyos nga gipadayag diha sa unod, gipamakatarong sa Espiritu, nakitaan sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa mga kanasuran. Si Kristo, dako ang tinago sa pagka-Diyos nun. Hindi siya tao. Hindi siya tao, kapatid. Dako ang tinago sa pagka-Diyos nun. Siya yung ang Diyos nga gipadayag diha sa unod. Yung bang ama, ang amahan, nagkatawan tao ba? Hindi. Ang nagkatawan tao, ang anak. Kaya si Kristo ang Diyos nga gipadayag diha sa unod, gipakamatarong sa Espiritu, nakitaan sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa mga kanasuran. Si Kristo yan Gituhoan dinhi sa kalibutan. Pinaniwalaan sa sanlibutan. Gibayaw sa himaya. Tinanggap sa taas sa kaluwalhatian. Alam mo kapatid na Pronsiano, paniwala namin, ang Diyos hindi nabibilang. Pero si Kristo at ang Ama, parehong Diyos yun. Yung Espiritu Santo, bahagi ng Diyos yun Pwede mo ba sabihin yung Espiritu Santo hindi Diyos? Espiritu ng Diyos yun bahagi ng Diyos yun kung yung Espiritu Santo Diyos, ilan na ang Diyos? Bibilangin mo. Isa ang Diyos Ama, isa yung Espiritu Santo, dalawa na. Hindi ganon, hindi mo pwedeng i-apply yung arithmetic ng tao sa kanila. Kasi, hindi natin binibilang ang Diyos, kapatid, na bibilangin natin Diyos na totoo. Yung mga Diyos-Diyosa na ginawa ng tao, pwedeng bilangin yon. Marami yon. Marami yon, mga Diyos-Diyosan. Kaya maraming Diyos sa Biblia Yung mga ginawa ng mga tao na Diyos, dumami tuloy ang Diyos. Pero yung Diyos na talagang Diyos, ano yon? Hindi binibilang yon. Iisa yon, pero isang isang, kumbaga, parang yung salitang pamilya. Yung salitang pamilya, isa lang yon. Pero sa loob ng pamilya, may ama, may ina, may anak.
Para rin yung salitang Elohim, yung pinanggalingan ng salitang Diyos sa Tagalog, Elohim sa Hebrew original language. Ang salitang Elohim ay plural. Plural ng salitang Eloah. Ang Eloah ay divinity o Diyos. Ang Elohim ay plural. Nandun na sa loob ng Elohim yung Espiritu Santo at saka yung anak ng Diyos na si Kristo at saka yung Ama. Mahirap lang na ito masyado nating diskussin sa buong detalye, kapatid na Prunciano, kasi wala naman tayong mahabang oras. Sana nagkaroon ka ng ideya sa aking sagot sa iyo, bagaman Tagalog, pasensya ka na. Punta naman po tayo ng Apalit, Pampanga. Nandun si kapatid na Tobias at kapatid na Don Capulong kasama ating mga panauhin. Go ahead, Pampanga please, Apalit. Opo, salamat po sa Diyos. Ang ating pong panauhin magtatanong, si kapatid na Desa Gibara. Sige po, pwede na po kayo magtanong kay kapatid na Eli. Ang tanong ko po, paano po mawawala ang galit sa aking puso? At ikalawang tanong ko po, gusto ko po sanang umanib sa inyo pero para pong may pumipigil sa akin. Alam mo kapatid, yung galit, ang gamot dyan, pag-ibig. Pag natuto tayong umibig sa kaaway, mawala ang galit. Kasi pagka yung kaaway mo, marunong mo nang mahalin, sino pa ang hindi mo mamahalin? Lalo mong mamahalin tatay mo, nanay mo, kapatid mo, asawa mo, kaibigan mo. Kasi kaaway mo, alam mo nang mahalin Basahin natin ang 5:44 ng Mateo. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Utos ni Kristo, ibigin ang kaaway Kaya inutos yun para matuto kang umibig, mawala ang galit mo. Kasi unang-una ang tao galit sa kanyang kaaway. Yung hindi niya kapareho ng gusto, hindi niya kapareho ng isip, hindi niya kapareho ng paniniwala, kaaway niya, ibig sabihin kakontra niya. Galit siya ron. Para mawala ang galit sa tao, ang gamot, yung antidote ng galit ay pag-ibig. Pag may pag-ibig ka kasi, hindi ka nagagalit. Yung mahal mo, hindi mo kinakagalitan yon. Hindi ka nagtatanim ng puot doon. Magalit ka man, sandali, pag naintindihan, nawawala. Pero pagka laging may puot, ibig sabihin walang pag-ibig. Kaya sa tanong mo, paano mawawala ang galit sa puso mo, sabi ni Kristo, matuto tayong umibig pati sa kaaway. Pagka natuto tayong umibig sa kaaway, mawala na yung galit sa ating puso. Basahin natin ang Efeso, Kapitulo 4, versikulo 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Para maalis yung mga yon, sabi ng Diyos, lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkaalit, kadaldalan, panlilibak, maalis nawa sa inyo, pati ang masasamang akala, at maging mahabagin kayo, magmagandang loob kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo. Ibig sabihin talagang mag-iibigan tayo, magiging magandang loob, maaalis ngayon yung mga galit, kapuotan, masamang akala, etc., etc. Yun ang sagot dun sa una mong tanong. Ngayon, sabi mo, gusto mo namang umanib, pero parang may pumipigil sa iyo, kapatid. Alam mo, dalawa lang naman ang kapangyarihan Kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ni Satanas. Siyempre, mas mataas ang kapangyarihan ng Diyos dahil makapangyarihan siya sa lahat. Kung sasama ka sa Diyos, papanig ka sa Diyos, matatalo mo si Satanas. 4:7 ng Santiago. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Ayaw, ang nakakapigil ang demonyo Demonyo lang naman ang nakakapigil sa tao para gumawa ng kabutihan o para sumunod sa Diyos
Pero kung magpapasakop ka sa Diyos ka sasama, you will choose the side of God. Makapangyarihan ng Diyos para malabanan mo ang dyablo, yung pumipigil sa'yo, para makalapit ka sa Diyos. Ulitin natin nga, kapatid na Daniel. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Pagka nagpasakop ka sa Diyos, tatakas ang demonyo, sa dyablo, makalalapit ka na sa Diyos. Wala ka ng problema. Isin mo yung galit mo, alam mo, ang sinisira mo yung sarili mo. Alam mo, yung galit, ayon sa siyensya, pinanggagalingan niya ng stress, pinanggagalingan niya ng secretion ng tinatawag na adrenaline, pinanggagalingan niya ng mga hormones na maaaring makasira sa iyong kalusugan. Ang taong laging may galit, napakalapit sa sakit. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Salamat po. Salamat po. At punta po tayo ng Singapore. Nandun si kapatid na Robert Navoa kasama ating mga panauhin. Go ahead, Singapore, please. Salamat sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid na Eli. Ang magtatanong po dito, kasama natin isang miyembro ng Katoliko, si kapatid na Amado Patag. Narito po siya. Ang aking pong tanong ay, ano po ba ang naging buhay ni Maria nang pumanaw na si Jesucristo? At ano po ba ang naging kamatayan ni Maria? Ilaman po. Mo kapatid, si Maria, bago mamatay si Kristo sa krus, ipinagbili niya kay Juan yung alagad na kanyang mahal. Sa mga apostol, mahal na mahal ni Kristo si Juan. Ito ang pangyayari. Babasahin natin sa 19:25 ng Juan. Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal. Datapwat na nga katayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yaon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Buhat doon sa krus, tinanggap ni Juan si Maria na ina ni Jesus sa kanyang sariling tahanan. Kasi nung panahon na yan, patay na si Jose. Nung ipako si Kristo sa krus, wala na si Jose, patay na siya. Alam mo, sa Biblia, kapatid, hindi naman lahat ng kamatayan isinusulat eh. Kagaya nung kamatayan ni Jose, asawa ni Maria, natatay-tatayan ni Kristo. Hindi naman sinulat kung kailan namatay yun eh. Pero naiintindihan natin na nung mamatay si Kristo sa krus, ipinagbili niya si Maria sa kanyang alagad na si Juan. Mula noon ang wika, tinanggap nung alagad na yon na si Juan, si Maria sa kanyang tahanan. Ibig sabihin kung buhay pa si Jose, bakit naman ipagbibilin doon sa alagad? At bakit naman titira doon sa tahanan ni Juan si Maria kung buhay pa si Jose? Ngayon, si Kristo naman mamamatay na rin ng oras na yon. Kaya ang naging buhay ni Maria, doon siya nakituloy kay Juan. Ngayon, ang ginagawa ni Maria, nananalangin kasama ng mga apostol. Hindi yung mga apostol ang nananalangin sa kanya. Ang nasa Biblia, 1:13 ng Gawa. Pakinggan mo. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila, ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni Simong Masikap at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito ay nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Yung 11 apostol nakatira sa isang bahay, nananalangin sila palagi, kasama nila sa pananalangin si Maria at pati yung kapatid.
ni Jesus na anak ni Maria. So hindi ka makakabasa sa Biblia na yung mga apostol nananalangin kay Maria. Si Maria kasama nila ng mga apostol na original na nananalangin sa Diyos. Yon. Kaya ang naging buhay ni Maria nung mga later part, kasama siya ng mga apostol, tapos ay nananalangin sila sa Diyos. Madalas sila sa pananalangin. Ngayon, ano ba ang naging kamatayan ni Maria? Hindi rin nakaulat sa Biblia. Kaya yung aral na si Maria raw, dinala sa langit, body and soul, malaking imbento yan. Napakalaking kasinungalingan yan. Siguradong si Maria ay namatay kasi itinakda sa tao ang mamatay na minsan. Hindi naman si Maria dinala na buhay sa langit. Walang ganon. Walang ganon. Namatay si Maria. Hindi lang isinulat ng mga alagad kung paano ang pagkamatay ni Maria. Pero ang maaaring kamatayan ni Maria ay bunga ng siguro ng katandaan o kaya ay bunga ng gera sa Jerusalem. Kasi after na pumanik si Kristo sa langit, palagay mo mga anyo 33, year 70, winasak ng Roman army ang Jerusalem. Sa pamagitan ng isang napakalaking gera, maraming Kristiyano ang namatay doon. Maaari si Maria kasama ron. O kaya, bago nagkagera, namatay na siya. O kaya, sa katandaan, namatay siya. Walang ulat. Kasi, alam mo kapatid, yung kamatayan, kagaya ng kamatayan ni Jose, hindi na sinulat. Kamatayan ni Pedro, di naman sinulat Kamatayan ng mga apostol, di na sinulat. Kasi kung lahat ng kamatayan susulat, lalaki masyado Biblia. Baka hindi mo na mabuhat para basahin. Sana naunawaan mo, kapatid na Amado. Maraming salamat po, kapatid na Eli. Salamat po, samahan nawa kayo ng Panginoon. Habol po tayo ng isang panauhin natin dito naman po sa studio natin. At isama po natin si Miss Peachy Baron. Ang tanong ko lang po, dati po kasi pag nananalangin ako, paggising ko sa umaga at saka pag bago matulog, nagpapasalamat po ako sa mga biyayang tinanggap ko, magandang buhay, mabuting asawa, magandang pamilya, at saka may kapatid ako nakasama lagi. Pero dumating po yung araw na kinuha niya yung asawa ko, kinuha niya yung anak ko, ay ang kapatid ko. Hindi ko na po alam ngayon kung bakit lahat ng pinasalamatan ko, kinuha. Ngayon po, hindi ko alam kung paano manalangin kasi baka pag nagpasalamat ako, mawala ulit. Kaya napakaikli po lang ng panalangin ko ngayon kundi, Hi Lord, thank you, I love you. Iyon po. Alam mo kapatid, siguro mararamdaman mo ang damdamin ni Maria nung kuhanin si Jesus, namamatay si Jesus. No? Pero Jesus Christ did not die in vain. Namatay siya para tubusin ang ating mga kasalanan. Meron pang isang dahilan ng kamatayan ng tao, kapatid. Maaari hindi mo alam, Pero babasahin ko sa iyo. 57 ng Isaias, basahin natin ang versikulo 1. Ang matuwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagi na ipumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid ay naalis sa kasamaan na darating. Alam mo kapatid, merong namamatay pagka ang tao matuwid, namamatay siya para iligtas siya ng Diyos sa kasamaang darating. God who can see the end and the future. Meron siyang perception of an evil that is to come. Pag ang isang taong matuwid, mahal niya, ayaw niya na mag-suffer pa nung napakahirap na darating na masama, kinukuha na niya Ayun ang sabi sa Isaiah 57:1. Ang matuwid namamatay, mga taong mahabagin ay pumapanaw, walang gumugunita na ang matuwid na aalis sa kasamaan na darating. Malay mo, kaya kinuha yung mister mo, merong darating na masamang-masama na mangyayari, baka madamay ka pa, o kaya yung kapatid o yung sino mang mahal mo sa buhay. Alam mo kapatid, ang pangunahin sa lahat sa mundo,
dapat unang-una nating matanggap, mamamatay talaga tayo eh. Hindi natin dapat na iwasan yung notion na mamamatay tayo isang araw. 9:27 ng Ebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ayun, kita mo, nakatakda yun eh, yung kamatayan ng tao. Kaya makikita mo, mismo yung katawan is a witness na mamamatay tayo eh. Dati yung balat mo, maganda. Pag tumatanda ka, marami ng pilegis, marami ka ng nararamdaman. Unti-unti, pinaparamdam na sa'yo, you are nearing the end. At yun ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi mula nung magkasala si Eva at si Adan, nakapasok ang demonyo sa mundo. Yung demonyo, ang kalaban ng Diyos, pinapahirapan niya ang tao. Ngayon, kung minsan may mga tao nagkakasakit, gaya halimbawa, meron kang rayuma, kung ikaw naman na hindi mamamatay, aabutin ka ng 1,000 taon na at lagi na lang masakit yung iyong tuhod, masakit yung iyong kasukasuan, napakahirap. Kaya para ang tao papagpahingahin ng Diyos, kinukuha niya ang buhay. Pero hindi yun ang katapusan. Merong paghuhukom. Kung kailan bubuhayin uli ang mga patay, pagkatapos pag nakapasa ka sa kriteria ng Diyos, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. 1:2 ng Tito, pakibasa. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. For our consolation and for our hope. Kahit mamatay tayo sa lupa, merong buhay na walang hanggan. At doon sa buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos, it is a better life than we have known on earth. Kasi ang sabi doon sa Apokalipsis 21:4, pakinggan mo kapatid. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Doon sa buhay na walang hanggan, mas maganda pala ron. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mata, hindi ka na iiyak doon, hindi ka na sasamaan loob, hindi ka na magdaramdam, wala nang magnanakaw, wala nang mang-aapi, wala nang magsisinungaling, wala nang magagalit, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng panambitan o ng hirap paman, sabi ng salita ng Diyos, ang mga bagay ng una ay naparam na. Kaya kung mamatay tayo ngayon dito, it's not a loss. It is just to rest for a while until we come to the judgment seat of God and know or to be revealed unto us the glory that God prepared for those who fear Him. Kaya masasabi ko kapatid na Pichi, huwag mong masyadong ipagdamdam o gawin mong para bang isang fear na baka kung manalangin ka uli sa Diyos at magpasalamat ka, meron na namang mawala sa iyong mga mahal sa buhay. Yung pagkawala ng asawa o ng kapatid, alam mo, tutuusin dapat ipagpasalamat mo rin yun logically speaking. Kasi wala naman tayong magagawa, hindi naman tayo makakatanggi sa Diyos. Kung merong mabuting layunin ng Diyos, kaya niya kinuha yung asawa mo. Alam mo, kasi may asawa na gusto mo nga mamatay na dahil puro kawalang hiyaan ang ginagawa de maswerte ka, namatay ang asawa mo na mahal mo. Ibig sabihin, walang masamang nangyari sa pagsasama nyo. Nakabuti sa'yo yun. Namatay man ang asawa mo, namatay siyang mahal mo siya. Namatay man yung kapatid mo, namatay siyang mahal mo siya. Hindi kayo nagkasira. Yung kamatayan niya, paraan ng Diyos yun para hanggang sa kamatayan, hanggang sa darating na panahon, it will be in your memory na mahal mo yung kapatid mo, hindi mo idinimanda, hindi kagaya ng ibang magkapatid, nagdidimandahan, yung mga mag-asawa, nagbabarilan, nagsusuntukan, etc., etc. Kaya minsan may mga ginagawa ang Diyos, hindi lang natin agad naiintindihan.
Pero afterwards, maintindihan natin that God have done something good to us. Maintindihan natin na siya kasi ang nakakaalam ng lahat, baka may masamang mangyayari sa inaharap, kaya kinuha na niya yung iyong asawa o ang iyong kapatid. Ganun lang yung kapatid. Kaya may pag-asa naman tayo sa buhay na walang hanggan, huwag ka nang maghinanakit. Ang gawin mo, magpatuloy ka ng pagpapasalamat sa Diyos. Utos kasi yon 5 ng unang Tesalonica 18, kapatid na Daniel. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ayun, talaga palang dapat mapagpasalamat tayo sa Diyos because we owe Him everything. We owe Him our being and all the rest of what we have in life, we owe unto Him. Kaya dapat tayo magpasalamat. Sana naunawaan mo, kapatid na Pichi, and may those words of God console you. Marami pong salamat, Brother Eddie. You're welcome. Salamat po. And with that, minsan pa po ay pansamantalang tayo po ay magtatapos sa ang dating daan Worldwide Bible Exposition kasabay ng ating pong pag-aanyaya sa lahat ng ating mga taga-subaybay, ating mga kapwa-tao, ating pong mga kaibigan na sana ay pagpatuloy ninyo ang pakikinig ng ating pong mga palatuntunan sa radyo at sa telebisyon sa pamamagitan po ng programang Ang Dating Daan. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Minsan pa ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa atin upang maihatid po sa inyo ang isa pang Worldwide Bible Exposition sa tulong ng Diyos at masagot ang inyong mga katanungan hinggil sa pananampalataya at sa atin pong espiritualidad. Maraming salamat sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon.